Sa araw na to mga master ay mayroon na naman tayong gagawin na panibagong video. At ito ay tungkol sa paggawa ng DIY battery charger. Dahil kung meron kayong sasakyan ay kailangan nyo to. Dahil kapag nalubat ang sasakyan nyo, ay nako, hindi na yan naandar. So kailangan nyo ng battery charger. So sa araw na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng battery charger. Kung mayroon kayong transformer na step down na 220 to 12 volts, pasok na yan mga master. Pagkatapos, kailangan natin bumili ng bridge type na diode. Itong diode na to ay 30 amperes. Tapos, kailangan din natin ng fuse holder. At sa loob nito ay meron siyang fuse. Crystal fuse yan. Kailangan din natin ng switch. At saka, ito ang pinaka-importante. Yung capacitor natin na 10,000 microfarad 50 volts. Dahil ito ang nagpapataas ng voltahe ng ating charger. Kailangan din natin ng automotive wire. Siyempre. Saka aluminum chassis. Ang purpose ng aluminum chassis na to, dito natin ipapatong yung ating gagawin na charger. Tapos sa loob ay yung mga electronic parts niya, dito natin ilagay. Sunod, dahil ang charger natin to ay mayroon ng wire, so tanggalin muna natin to, yung diode niya, tapos itong wire niya. So ayan na, natanggal na natin. Tapos ang gagawin natin, kalasin natin yung mga bolt niya. Kasi ang gagawin ko dito, baliktarin ko eh. Itong stand niya, ilagay ko dito para pumatong siya ng ganito. Yung wire niya ay saktong-sakto sa mga butas na ginawa ko sa ating aluminum chassis. Initin muna natin yung terminal ng kanyang diode, tapos lagyan ng soldering lead. Siya. Tapos lagyan natin ito ng shrinkable tube para iwas sa short circuit sa loob ng ating aluminum chassis. Tapos lagyan na natin ng shrinkable tube para kumapit. Yan na, tapos na. Nagtataka kayo siguro bakit hindi ko nilagyan ng wire ang isang terminal ng diode natin, kasi ang gagawin natin ay full wave. So bali yung ating negative ay hindi na natin ilagay dito, magda-direct na lang sa transformer. Tapos yung dalawang terminal ng transformer natin ay dito sa AC. Yan ang dadaan sa diode. Yung positive na lang natin ang nilagay natin dito sa diode. Sunod naman natin lagyan ng wire ang ating kapasitor. Lagyan natin ng pandikit sa bubong. Ano siya mga master, napasok na yung diode natin na bridge type, saka yung capacitor natin sa loob. Pero hindi ko na nakuna ng video kasi masyadong mahaba yung video natin pag pinidyohan ko lahat ng ginagawa ko. So nag shortcut lang muna tayo.
wire natin. Yung kanyang fuse holder naman ang ilagay natin dito. So ito siya. Lagyan natin siya ng plastic washer. Dito yan. Naman ilagay natin yung switch nya. Sa ganyan yung position nya, yung contact ng ating switch ay dito yan ang punta. So dito tayo maglalagay ng wire dahil yung on natin ay sa taas. Ayan. Kasi yung O dito ay kanyang off. So ito na yung itsura niya mga master. Napatong ko na yung transformer natin sa aluminum chassis, tapos ang mga wire niya pinutol ko na para mahinang na natin dito sa mga terminals niya. Ayan. Tapos siya manangin. Ito naman tayo sa kanya. Hinangin natin yung wire na nagaling sa ating flat cord. Yung flat cord na yan ay didirekta sa terminal ng ating transformer. Yung isa naman na wire natin galing sa ating power cord ay pupunta sa ating fuse. Yung isa na terminal ng fuse ay pupunta doon sa switch natin. Susundan nyo lang mga master para makuha nyo yung video natin, para kung kayo naman gumawa marunong na kayo mag wiring. Kasi pag mali yung wiring natin dito, yung charger natin ay masusunog yan. O kung hindi man masunog dahil may fuse, palaging puputok yung fuse nyo. Yan na. Tapos yung string cable natin ay tulak natin pababa sa ating hininang. Dito pasok na. Tapos dito naman tayo lalagay ng wiring papunta sa switch ng ating battery charger. Ano yung wire natin? Ito pala yung hook up wire natin. Hindi natin ito uting sulong lead. Dito maglalagay rin tayo ng kaunting lead sa terminal ng ating fuse holder. Ito siya. Ang chassis sana na kasya dito ay nasa 5 inches. Kaso yung dinala niya sa akin ay 3 inches lang. Masyadong maliit yung chassis na pinagkasya natin lahat ng mga component parts.
yung wire na nanggaling doon sa ating fuse. Ayan siya. Punta dito. Hinangin siya natin mga master dito. Meron na tayo maglagay na shrinkable tube dyan. Ayan siya. Mahirap siyang sikip ng space. Ito siya. Nanginig pa yung kamay ko. Nanginig na. Yan na naman. Yan na naman. Yan na siya. Mapit na rin. Tapos, naman natin dito. Pero, lagyan muna natin ng basahan dito sa ilalim kasi yung wire niya baka iinit yan at bababa sa ating shrinkable tube. Yung shrinkable tube natin diliit at hindi na mapakinabangan dahil kakapit na sa wire, hindi na natin maaaring galawin. Natin ang basang-basahan. Ito yan. Yan. Ayan na. Kumapit na. Ayan na. Lumamig yung wire, saka natin atakin pataas yung shrinkable tube. Na. So ito na yung last na hihinangin ng mga master, ang wire natin sa negative wire ng ating battery charger. So ito na siya mga master, tapos na natin hinangin at nilagyan ng shrinkable tube. Naglagay rin ako ng electrical tape dahil yung shrinkable tube ay hindi kasya sa dalang wire. So pasok na natin yung wire nya. Tapos ay i-test na natin kung gagana na ba yung ginawa natin battery charger. Ito na siya mga master, tapos na natin i-wire yung battery charger natin. Ayan. Kita ko na sa inyo. Ano siya. Ito yung plug nya. I-plug in ko lang sa outlet. Pagkatapos yung switch nya at i-test natin yung output voltage nya. So the moment of truth. Na? Subukan mo nung i-spark yung kanyang dalawang wire. Yan. Yan. Kung makikita niyo, nagsaspark siya. Pero huwag nyo gagawin niya na. Kasi pag palagi nyo ginagawa niyan sa charger nyo, madamage yung kanyang diode. So ito. Ilipat lang natin sa 50 volts ang ating tester. 50 volts DC yan mga master. Ito na. Kunan lang natin ang reading ang kanyang output voltage. Yan. Sa 15 volts yung mga master. 15 volts DC. So tamang-tama. Sakto lang sa ating mga lead acid na batteries. So sa lahat pala ng palaging nanonood at sumusuporta sa mga ginagawa kong video, ay maraming salamat sa inyo mga master. Hanggang sa sunod naman na mga videos na i-upload natin.